Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Fully paid at idineklara ng tapos pero hindi maaninag ang isang flood control project ng puntahan ng Pangulo sa Baliwag, Bulacan. Galit ang Pangulo at nagbantang hahabulin ng kasong economic sabotage ang mga sangkot. 55 million pesos pa naman ang ipinondo sa proyekto. At nakatutok si JP Soriano. Walang kasama si Pangulong Bongbong Marcos na sinumang opisyal ng DPWH o mataas na opisyal ng Bulacan nang puntahan ang isa dapat na flood control project sa Baliwag, Bulacan. Nang marating ang lugar, wala ni anino ng konstruksyon ang nakita ng Pangulo. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Sa bitbit niyang mga dokumento, dapat may nakatayo ng reinforced concrete river walls dito sa Purok 4, Barangay Piel, isang bahagi ng Baliwag, Bulacan na madalas bahain. Ang proyekto nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos at may sukat na 220 meters. Fully paid na ang proyekto at may resibo pang ang ipinakita na ibinayad sa kontraktor na Sims Construction Trading. Nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Ayon sa Pangulo, sinabi sa kanya ng chairman ng barangay na may kumausap daw sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project. Pero kalaunan ay naglaho na lang daw na parang bula. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Sa kanyang nadiskubre, ito ang nasabi ng Pangulo. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? Alam daw ng Pangulo ang modus kung paano kumita sa mga maanumalyang flood control projects. Ang technique kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kaya't napapabayaan at yung iba, hindi na lang tinutuloy. Pina-blacklist na ng Pangulo ang Sims Construction Trading. Maharap din daw sila sa mga kaso. Pinahahanap at pinasisiyasat na rin ang iba pa nilang proyekto. Sususpindihin at kakasuhan din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito. Hindi po namin alam yan eh. Siyempre, kami lang po rito eh. Na hindi namin alam na yan eh. Dapat tapos na. Kung bagyong kamukha ng dinala sa ibang lugar natin, ubos kami rito. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng Sims Construction Trading sa Malolos, Bulacan na nakasulat sa resibong ipinakita ng Pangulo. Isa itong bahay sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Nakausap namin ang nagpakilalang katiwala sa bahay at kinumpirma niyang yun nga daw ang opisina ng Sims. Tinanong namin kung maaaring makausap ang may-ari ng Sims pero tumanggi na siyang sumagot. Iniwan namin ang aming contact number at email. Wala rin kaming makitang kahit anong website o social media page ng Sims. Isa pang proyekto sa Barangay PLD ang pinasisilip ng Pangulo. Inaalam pa kung sino ang kontraktor nito.
Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. We will not stop, we will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Mula sa Bulacan at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nawi sa disgrasya ang pagtakas ng isang pickup truck sa isang checkpoint sa Zamboanga City. Bistado rin ang karga ng sasakyan na mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nakatutok si John Consulta. Nagkayupi-yupi ng mahulog sa kanal sa tabing kalsada ang pick-up na ito pasado alas 9 kagabi sa Zamboanga City. Imbes kasi na magbagal sa checkpoint ay humarurot pa ang sasakyan at hinabol ng mga pulis. Nang inspeksyonin ang nalaglag na pick-up, na-recover sa loob ang 2 maleta ng chabu o shabu na nasa Chinese tea bags. Ang halaga, halos kalahating bilyong piso. Arestado ang 46 anyos na driver ng pick-up. Nasaktan pa at na ospital ang asawa at anak ng suspect na ayon sa pulisya ay isinama umano ng driver para palabasing may lakad lang sila ng kanyang pamilya. Bago pa nito, na-monitor ng pulisya ang galaw ng pickup na batay sa impormasyon nila ay magdadala ng droga sa isang lalawigan sa Zamboanga Peninsula. Massive checkpoint operation by RDEU at Zamboanga City Police Station. Fortunately, nakakuha tayo more or less 67 kilograms of shabu. Sinusubukan naman namin kunan ng pahayag ang suspect na nasa kustudiya na ng Zamboanga City Police. Patuloy ang backtracking ng pulisya para makuha ang pinaka-source ng chabu. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sugatan ang isang TNVS driver matapos saksakin, tutukan ng baril at paluin sa ulo ng 2 pasaherong nag-book sa kanya sa Taytay, Rizal. Tinangka pa umanong karnapin ang dala niyang sasakyan pagdating sa Pampanga. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Isinugod sa ospital ng mga opisyal ng Barangay Consuelo ang TNVS driver na ito matapos saksakin, tutukan ng baril at paluin sa ulo ng kanya umanong pasahero. Kinilala ang biktima na si Julian Cesar Payoyo, taga Makati. Sinundo niya sa Taytay, Rizal ang 2 nag-book gamit ang ride-hailing app kahapon. Magpapahatid sa Pampanga. Inabiso pa ng driver sa kinakasama ang booking. Nag-chat naman po yung mismo sasakay na okay po, mag-aayos lang po kami ng gamit, then pababa na po kami. Bago makarating sa Makabebe, nagpaikot-ikot pa umano sila sa iba't ibang lugar sa Pampanga hanggang makarating sa Barangay Consuelo. Doon na umano pinagsasaksak ang driver gamit ang patalim, tinutukan ng baril at pinalo pa sa ulo. May mga nakita mga tao, sinadchad niya sa may gilid. So nakuha niya atensyon. Doon na yung nagkagulo na. Pagkabangga ng sasakyan, sumaklolo ang mga tao sa paligid. Nagtanggang tumakas pero nahuli pa rin ang mga suspect na mga opisyal at residente ng barangay. Responde kami, binakita kaming sasakyan na red. Doon na namin nakita yung tao na duguan. Tapos yung 2 naglalakad, nagtago sa mga damo-damo doon sa amin. Na-recover mula sa mga suspect ang isang replika ng pistol, isang hand grenade, cellphone at isang sling bag na naglalaman ng iba't ibang ID. Nahaharap sa mga kasong carnapping at frustrated homicide ang mga suspect. Sinisikap namin silang magkuhanan ng pahayag. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida. Nakatutok 24 oras. Tila walang epekto sa marami kahit nagkakatotoo tuwing baha ang kasabihang ang basurang itinapon mo, babalik sa iyo. Kaya ang isinusulong ng leader ng Metro Manila Council, mas mabigat na multa sa mga nagtatapon ng basura. Nakatutok si June Veneracion. Wala pang isang linggo mula ng huling linisin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang bahaging ito ng San Juan River. Pero nang inspeksyonin kaninang umaga, balik na naman ang makapal na basura.
2 truck ng sari-saring dumi ang nakolekta sa lugar. Vicious cycle na po lilinisin namin and yet ganon pa rin. Ang San Juan River pa naman, ang isa sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Kapag ito'y nagbara, unang tatamaan ng baha ang 13 low-lying barangay ng lungsod ng San Juan. Isipin niyo po, naging isang malaking basurahan na ang ating San Juan River. May umiiral ng ordinansa sa San Juan kaugnay ng pagtatapon ng basura. Pero ang isusulong ni Mayor Francis Zamora bilang Pangulo ng Metro Manila Council, mas mabigat na multa sa mga magtatapon ng basura sa mga ilog at creek. Depende po yan sa ating mga LGUs kung anong gusto nilang gawin. But if you're talking about the maximum amount, pwedeng initial, kumbaga yung first offense pa lamang 5,000 pesos na, and all succeeding offenses 5,000 ng 5,000. Imumungkahi rin ni Zamora na gawing magkakapareho ang multa ng di wastong pagtatapon ng basura sa lahat ng mga local government units sa Metro Manila. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang paglilinis at pagpapalalim ng MMDA sa 23 pangunahing estero o creek sa Kamaynilaan. 15 na ang kanilang natapos. By this year, tapos po definitely yung 23 po na esteros na yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Binulabog ng magnitude 4.7 na lindol ang Batangas pasado hating gabi kanina. Ramdam yan hanggang sa ibang probinsya at sa Metro Manila. Nakatutok si Bam Alegre. Ito po nangyari sa amin. Nagkalat ang bubog sa bahay na ito na magkabasag-basag ang mga baso. Nahulog ang mga ito mula sa isang nasirang estante, bunsod ng paglindol kaninang pasado hating gabi. Kuha yan ni Yus Cooper Marites Atahar sa Balayan, Batangas. Sa kuha naman ng CCTV sa Balayan din, kita rin ang pagyanig. Kuha yan sa labas ng bahay ng magulang ni Yus Cooper Kevin Carl. Sa tala ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology, magnitude 4.7 ang lindol kaninang 12:43 AM na may epicenter malapit sa Calaca, Batangas. Naramdaman din ang epekto nito sa Cavite, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Bataan, Quezon at Metro Manila. Kabilang sa mga naapektuhan ng magkaibigang sina Jack Teru at Jenny Marasigan na kumakain sa Pasay ng mga panahong yon. Nakatingin ako nun sa cellphone ko and then parang medyo nahihilo ako during that time. Parang kang tinutulak. Habang nag-uusap-usap kami, napansin ko na parang sabi ko parang may gumagalaw. Sabi ko parang may something Sabi ko hindi siya normal. Na parang dinuduyan-duyan ka. Ang security guard naman na si Ramil Tan nadama rin ang pagyanig habang nagbabantay sa labas. Naramdaman ko talaga, yumugyug akong gano'n Sabi nga ng kasama ko, sabi niya, lumilindol. Sabi po ng kasama kong babae. Kasi yung upuan niya, sumayaw. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, Nakatutok, 24 Oras. Napag-iiwanan na ang sektor ng edukasyon ng Pilipinas dahil matagal umano sumabay sa pagbabago. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Sagot dyan ng palasyo, dapat nagawa niya ang mga inirereklamo noong nakaupo pa siya bilang Education Secretary. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nagkomento sa estado ng edukasyon sa bansa at epekto nito sa kabataan. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Ang problema ayon kay Vice President at dating Education Secretary Sara Duterte, matagal raw kasing sumabay sa pagbabagong Pilipinas na hanggang ngayon napag-iwanan sa papel at lapis lang. Habang ibang bansa ay matataas sa paksa na pinag-aaralan tulad ng robotics, coding, ang mga kabataang Pilipino'y hirap pa rin magbasa. Dagdag ng bise, marami raw pwedeng gawin para sa modernisasyon ng edukasyon. Mabilis sa paalala naman ang tagapagsalita ng palasyo sa bise. 2 taong pinamunuan ng bise ang departamentong ngayon pinupunan niya. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Pinagsisikapan na raw ng kasalukuyang liderato ng DepEd na solusyonan ang mga problema sa education system ng bansa, maging ang sinasabing kakulangan sa modernisasyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng 1.2 milyong gadget at iba pang teaching materials. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.
Nabiktima ng salisigang si COMELEC Chairman George Garcia sa Pasay City. Ayon sa pulisya, kumakain sa isang restaurant si Garcia nang biglang tabihan ng 6 na suspect na nagpanggap na customer. Mabilis na nakuha ang bag ni Garcia na nakalapag sa isang upuan. Sinubukan pa umunong habulin ng kanyang bodyguard ang mga suspect pero hindi naabutan. Sa tulong ng CCTV, natukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Nahuli sa Las Piñas ang isa sa kanila, isang babaeng 44 na taong gulang. Nabawi ang bag ni Garcia na may lamang ID at cellphone pero wala na ang cash na ayon kay Garcia ay 10 hanggang 12,000 piso ang halaga. Patuloy ang pagtugis sa 5 pang suspect. Hinihiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News. Nakatutok si Salima Refran. Hinihingi na raw ng US ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang patong-patong na mga kaso niya doon. Ayon sa ilang government sources na nakausap ng GMA Integrated News, na-transmit na raw ng US ang mga dokumento patungkol dito sa Department of Justice itong Hunyo. Seryoso raw ang Amerika sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang kasama ang gobyerno ng Pilipinas para mapaharap si Kibuloy sa hustisya. Alam na rin daw ng Malacanang ang extradition request na ito ng Amerika. Kaugnayan sa patong-patong na mga kaso, kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Si Kibuloy ay malapit na kaibigan at naging spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang tanungin namin tungkol dito sa Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sinabi niyang isinumite na ang extradition documents ni Kibuloy sa DOJ para sa pagpuproseso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aalamin daw niya ito. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse na dinidinig sa Pasig at Quezon City RTC. Ang tanong ngayon, maaari bang ma-extradite si Kibuloy kung may kinakaharap itong mga kaso sa Pilipinas? Ayon kay Justice Spokesperson Asek Miko Clavano, karaniwan raw na hindi pwedeng ma-extradite ang isang tao mula sa Pilipinas kung may kasong kriminal pa ito sa mga korte dahil prioridad ang lokal na jurisdiksyon. Ang panuntunan raw ay kinakailangan niyang humarap sa paglilitis at kung ma-convict ay tapusin ang sentensya bago magpatuloy ang extradition. Pero nasa korte raw ang kapangyarihan para aksyonan ang mga kasong may urgency. At kung hinihingi ng mga sirkumstansya ay maaaring gumalaw ang DOJ para iresolba agad ang mga pagdinig para hindi maantala ang isang valid na extradition request. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, wala pa raw silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Nakiabisala sa makulay, masaya at magarbong pagdiriwang ng Kadayawan Festival 2025 ang New Gen Sangres. Mainit silang sinalubong ng mga Dabawenyo at ipinatikim pa sa kanila ang isa sa mga ipinagmamalaki nilang prutas. May report si Argel Relator ng GMA Regional TV. Pause muna sa pagkikipaglaban dahil ang mga bagong sangre ng Encantadia Chronicles nakisaya sa Kadayawan Festival 2025 sa Davao City. At di muna brilyante ang kanilang hawak, kundi ipinagmamalaking pomelo ng mga Dabawenyo. Medyo staple to sa sangre, ang pomelo. Kasi it's one of the healthiest fruits out there. Napakaraming health benefits ng pomelo kasi it's low in sugar and high in fiber. Hilig ko talaga yung mga prutas. Pero yung pomelo, isa to sa mga paborito. Lalo pagka ganitong mga tas. Ang pomelo para sa akin, pwede siyang meal replacement. Siyempre naghahanda kami for sangre. Or any time of the day na kailangan mo ng snack, pwede mo rin siya takbuhan. It's very sweet and very refreshing as well. Jam-packed ang Dabawenyo Encantadix sa Kapuso Mall Show sa Gaisano Grand City Gate Mall, Buhangin noong linggo. Pinainit ni Flamara,
Faith Da Silva ang stage. Ipinakita din ni Angel Guardian o si Dea ang kanyang true vision of strength and beauty sa kanyang performance. Todo kilig naman ang crowd kay Kelvin Miranda o si Adamus na may hinarana pa on stage. Hindi lang ganda, kundi lakas at kapangyarihan ng isang sangre ang ipinakita ni Bianca Umali Otera. Abangan ang mga kapanapanabik na eksena sa Encantadia Chronicles, Sangre. Abangan natin kung paano makukuha ng mga tagapagmana ang brilyante. Abangan ng kung ano ba magiging tahak ng tadhana ni Dera mula sa mundo ng mga tao patungo sa Encantadia. Ang brilyante ba ay babalik sa tunay na Panginoon nito, which is si Perena, o hindi? Dapat nilang abangan yung pagdating ni Dera sa mundo ng Encantadia, yung pagbuo ng 4 na sangre. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News or GIL Relator, nakatutok 24 oras.